loko. At ito ang gustong sabihin ni Jinggoy sa'yo. Nila. Paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung... Oh, ayan, katulad dyan, nagsalita rin niya si palengkerang anak niya Bante. Na pinatay daw ng Senado yung 200 pesos wage hike. Anak ng tinapay yan. Pinag-aralan ng Senado, hindi kaya yung 200. 100 ibinigay nila sa Kongreso. Sinabi nila sa Kongreso na ito yung panukala 100, gawin nyo na para mapunta na sa amin, pirmahan na namin, mapunta na kay Pangulong Duterte, at least meron. Ang tagal-tagal na inupuan ng Kongreso, tapos last minute, putyang ina, para pogi sila, ginawa nilang 200. Putang ina, 100 nga lang ang usapan natin, gagawin mong 200. Para magalit ang taong bayan sa Senado. Anong sasabihin? 200, ayaw nyo pang ibigay, kakapal ng mukha nyo. Sa sarap ng mga buhay ng mga asawa nyo, 200, hindi nyo pa ibigay. Well, para sa akin, maganda rin naman yung 200. Sana na lang, Senado, ganun din lang naman. Hindi nyo rin naman, pinatay nyo rin lang naman yung 200. Pinirmahan nyo na sana. Total, i-veto din naman ni Marcos yan. Para sana, si Marcos ang naging masama kaysa kayo. O hindi ba? So, kasi, yun ang totoong nangyari. Matagal nang nasa kamera, inupuan nila, last minute, binago nila, ginawa nilang 200, binigay nila sa Senate. Ang gulit, Senate, 200, hindi kaya to. Marami magsasara mga kumpanya pagka nagtaas tayong 200. Ito masyadong babagsak ang ekonomiya natin nito dahil hindi nag-iisip yung mga congressman, wala silang pakialam. Dahil yung mga ekonomiya nila, maayos na siguro. Kahit magsialisan yung mga investor dito, baka marami na silang mga pera. Kaya wala silang pakialam sa mga Pilipino na mga apektuhan itong 200 pesos wage nila. Although para sa akin, it's kumbaga it's long overdue. Kaya lang, pwede mong gawin to kapag sobrang ganda ng ekonomiya natin. Putang ina, gutom nga tayo eh. Wala ngang pera, gobyerno eh. Tapos, pa tayo ng ganito? Gagawa pa tayo ng ganito? Masaklap niyan, imbes na sana may 100 yung mga Pilipino, dahil yun na pagkasunduan natin, nabokya pa ngayon. Pero kung ako lang sana sa Senado, sana ginawa nyo ng 500 eh. Para talagang malaman natin kung si BBM matino o hindi. Ang ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Tama, pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalo maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago... Yan ang nila, yan ang sinasabi ko na ginagawa nitong mga hayop na ito. Nagagawa sila ng mga ganitong batas that will be hurtful sa susunod na administrasyon. Gusto talaga nila, kasi pag nakita nila na talagang wala silang pag-asa, hindi nila napa-impeach si VP Sara, sobrang lakas ni VP, wala silang pag-asa, yung mga manok nila matatalo lang, ang gagawin nito, sisirain na lang ang Pilipinas nito, beyond repair ang Pilipinas. Pag upo ni Inday Sara, hindi niya maaayos sa sobrang bulok nung iniwan nung nakarang administrasyon, masisisi siya, sabi no, yabang-yabang nyo. Yabang-yabang nyo, kayo ang pag-asa ng bayan. Ngayon, hindi nyo may ahon ng bayan. O hindi ba gagamitin ngayon ng mga komunista yan? O kita nyo, di ba? Mambubudol. Hindi naman niya kayang ayusin pala. Yabang-yabang nila. Gusto nila, ayaw nila kay Marcos. Yung pala, mas masahal pa sila. Ganun ang gagawin nila. Beyond recovery ang Pilipinas pag iniwan nila. Kaya maging mapagmatsyag kayo. Oo, galingan ninyo. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro... kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Naman pala, kita mo? Yun ang masasabi ni Senator Jinggoy dyan sa bagong aso ni Tambaloslos. Di ba? Bago ka pumutak, mag-research ka muna. Well, again, yun ang trabaho niya, magpropaganda eh. Parehas nga sila ni Claire Castro, Jinggoy. Ikaw naman, bago ka pa ng bago. Ayan.
Oh, sana nagustuhan nyo itong ating presentasyon ngayong araw na ito. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat.